Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back sa Tito Manny TV. TVJ, gagamitin na ang titulong Itbulaga pagdating ng January? Ayon po dito sa balita, titulong Itbulaga pwede nang gamitin ng TVJ simula January 2024. Pero ang Tape Legal Council ay nababahala sa deklarasyon ng TVJ Legal Council. Ito po ay balita galing sa pep.ph. Nabanggit po ni Attorney Buko de la Cruz ang pagpa-file nila ng injunction laban sa Tape Incorporated na hindi nila pwedeng gamitin ang titulong Itbulaga sa noontime show na ume-ere sa GMA 7. Sabi ni Attorney de la Cruz, nag-file na po kami ng injunction sa RTC Marikina. Yung kaso na yon, hinihiling sa korte na pigilan sila sa paggamit nila ng trademark na Itbulaga. Hinihintay namin na lumabas yon. So most likely, baka mga January. Pero ang pagkakaintindi ng ibang netizens ay na-file na ang injunction at automatic nang hindi pwedeng gamitin ng tape ang titulong Itbulaga. Ito po ay na-file pa lang. So hihintayin po ang desisyon kung kakatigan sila ng korte para pigilan ang Tape Inc. na gamitin ang titulong Itbulaga. So hihintayin pa po natin ha. Hindi po porke na i-file na ay automatic na hindi na dapat gamitin ng Tape Inc. ang Itbulaga. Kasi nga may mga netizens dyan na nagtataka bakit ginagamit pa rin ng Tape Inc. ang Itbulaga. Samantalang nakapag-file na ng injunction ang kampo ng TVJ. So maliwanag po yun, hihintayin pa po natin kung ano ang magiging desisyon ng RTC Marikina. So hanggat hindi pa po na ibababa yung desisyon ng RTC Marikina, pwede pa pong gamitin ng Tape Inc. ang titulong Itbulaga. Pero nabalitaan na po natin na come January 1 ay iba na ang logo at may bagong theme song na gagamitin ang TVJ sa Itbulaga or doon sa original na Itbulaga. Ako malakas talaga ang kutob ko. Kahit na pahaba-habain pa, kahit na mag-file pa ng motion ang Tape Inc., mananalo't mananalo pa rin po ang TVJ. Pero ayon po dito sa balita, hininga ng reaksyon si Attorney Garduque kung napanood niya yung interview ni Attorney Buko kay Mr. Fu. At ang sagot niya, yes, I watched that interview. And I am glad that he understands that the case is not yet final with IPO and Tape Inc. has the right to appeal the decision of the adjudication officer of BLA to cancel their trademark. If we are talking of respect, I hope TVJ will also respect this right of Tape Inc. to appeal and thereby not use Itbulaga while the case is on appeal. So ang sinasabi ni Attorney Garduque na kung pag-uusapan ay respeto dahil ito ang laging sinasabi ng TVJ, respeto lang dapat. So dapat daw respetuhin din ng TVJ na wag mo nang gamitin ng TVJ ang titulong Itbulaga habang ang kaso ay nasa apela. Ang tanong, kunyari nag-apela na nga ang Tape Inc. Tapos bumaba yung desisyon sa injunction na hindi na dapat gamitin ng Tape Inc. ang Itbulaga. Nasa apela pa yung kaso. Ang ibig bang sabihin na Attorney Garduque na kahit na lumabas ang desisyon ng RTC Marikina at kinatigan sila tungkol sa injunction na to na wag nang gamitin ng Tape Inc. ang Itbulaga, nakaapila ang Tape Inc. So ang ibig sabihin hindi pa rin pwedeng gamitin ng TVJ ang Itbulaga dahil ang kaso ay nakaapila pa? Well, yan po ang ating aantabayanan. Pero ang sabi pa ni Attorney Garduque, pero mas concerned or should I say bothered ako sa last statement niya na alam niya na January magre-release ng desisyon ang RTC Marikina sa copyright case at maglalabas din daw ito ng injunction laban sa Tape Inc. Sinabi niya na ito ang hinihintay niya para magamit na nila ang Itbulaga sa January. He is putting RTC Marikina in a compromising situation na parang alam na niya ang desisyon ng court. O hindi naman kaya kampante lang talaga si Attorney de la Cruz. At alam nila na sila ang kakatigan ng korte. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ako malakas ang kutob ko na mananalo ang TVJ dito sa kasong ito. So dapat habang naghihintay ang Tape Inc.
na lumabas ang mga desisyon, mag-isip na sila kung anong titulo ang gagamitin nila come January 2024. O kaya tulungan nyo kaya, ano kaya ang magandang titulo na ipapalit ng Tape Inc. sa kanilang programa? Pero tulad nga na lagi kong sinasabi, kahit na magpalit na ng titulo itong Itbulaga ng GMA7, andyan na po ang audience nila, ang viewers nila. Sabi nga ng isang entertainment columnist, malakas daw ang dating ng Itbulaga ng GMA7. At kahit na magpalit sila ng pangalan, tatangkilikin pa rin sila ng audience at ng mga viewers. Ayun naman pala kung kumpiyansa itong grupo nila Paulo Contis, na kahit magpalit sila ng pangalan ay tatangkilikin sila ng manonood, bakit hindi pa nila ituloy na magpalit ng pangalan? At baka sakaling mas lalo silang lumakas, mababawasan yung negative vibes nila. Ay ganun din ang iniisip ko May sarili na silang mga manonood. May sarili ng viewers ang programa nila Paulo Contis. At kahit magpalit sila ng pangalan, hindi na po aalis yung mga yan. Pero malay natin, baka naman ngayon pa lang nag-iisip na rin sila ng pangalan na ipapalit sa Itbulaga dahil ang Itbulaga ay babalik na sa original owner nito. At yan po ang Tito Vic and Joey. So abangan po natin January 2024 kung gagamitin na ng TVJ ang titulong Itbulaga at kung ano ang ipapalit ng programa sa GMA7 na kapalit ng Itbulaga na ibabalik na sa totoong may-ari nito. Abangan po natin yan. Sa ibang balita naman, Annabel Rama nakatagpo daw ng katapat sa katauhan ng tatay ni Sara Labati. Dahil this past few days po, kahit na pinipigilan daw ng lawyer ni Annabel Rama na magsalita, kung ano-ano na ang mga sinabi ni Annabel Rama. Yan ay pinipigilan pa daw siya ng kanyang lawyer na magsalita. At sinabi pa ni Annabel na kapag siya daw ay nagkwento na, lalabas daw na hindi siya ang kontrabida sa isyong ito. Dahil alam na alam ni Annabel na sa mata ng mga netizens, siya ang kontrabida sa buhay mag-asawa ni Richard Gutierrez at ni Sara Labati. Naglabas kasi ng post ang tatay ni Sara Labati. Sa Instagram nito, naglabas ito ng picture nilang pamilya habang sila ay nasa isang restaurant. Naroon ang nanay na si Esther Labati, ang tatay ni Sara Labati, si Sara at yung kanilang dalawang anak. At ang caption ng tatay ni Sara Labati, enjoying every moment with family. The convoy keeps going and don't mind dogs barking. So sino daw kaya ang pinatutungkalan na aso na kumakahol itong tatay ni Sara Labati? Natural, itong mga netizens natin, lahat tinuturo si Annabel Rama na kahol ng kahol. Sabi sa inyo sa isyong ito, talo si Annabel. Dahil negative ang imahe ni Annabel sa mga netizens. At dito lumalabas na ang simpatya ng tao ay nasa panig ni Sara Labati. Ikaw pa naman ang makarinig na si Richard ay trabaho ng trabaho samantalang yung isa ay waldas ng waldas or gastos ng gastos. Tapos meron pang mga salita si Annabel na manipulative, big liar, and yet sasabihin niya na ayaw naman niyang maghiwalay si Sara sa si Richard dahil mahal niya ang kanyang mga apo. Kung mahal niya yung kanyang mga apo, hindi niya gagawin to sa social media. They will try to patch things up privately. Inilabas mo sa buong mundo So ngayon, maraming lumalabas na mga pahayag na sinabi daw ni Annabel na hindi naman natin pwedeng paniwalaan lahat. Dahil sa social media, hindi po natin talaga dapat paniwalaan lahat ng ating nababasa. Ito po yung dalawang bagay na hindi natin alam kung totoo o hindi na sinabi ni Annabel Rama. Itong isa, sabi niya, uulitin ko, dati ko pa man hindi gusto yung babae na yan. Kita ko na talaga ugali niyan Si Richard, nagkandakuba na sa pagtatrabaho, tapos yung isa gusto puro travel at waldas. Tsaka bakit hindi ako mangingialam sa buhay nila? Sa akin sila nakatira. Malamang dapat lahat ng galaw nila, alam ko. Bakit naman kasi hindi bumukod ng tirahan si Richard sa si Sara? Alam po natin yan. Normal po sa pamilyang Pilipino yan. Na kapag ang anak mong may asawa ay nakapisan pa rin sa inyo, mangingialam at nangingialam ang biyanan, lalo na yung biyanang babae.
So kung gusto nyo ng katahimikan sa pamilya nyo, ito po mga mag-asawa, bumukod kayo. Kasi bihira lang tayo makakita ng biyanan na mahal din ang manugang. Sa totoo lang po. So, kung totoo man itong sinabi ni Annabel, ano ang sasabihin ng mga apo niya? Yung mga anak ni Sarah kay Richard, paglaki at nabasa itong mga sinabi ng lola nila tungkol sa nanay nila. Tapos sasabihin ni Annabel, hindi ko naman sila gusto maghiwalay eh. Meron pang isa na sa tingin ko hindi naman talaga gagawin ni Annabel. At ito di umano, ipapa-DNA test daw ni Annabel Rama yung isa sa mga anak ni Richard at ni Sarah dahil hindi daw nila kamukha ito. Nakita nyo na sa mga ganito mga issue, ang mga netizens gumagawa ng sarili nila mga kwento at ipinalalabas na ito ay sinabi nitong si ganito o nitong si ganyan. Fueling the feud between these people. Kung totoo man na ipapa-DNA test ni Annabel itong isang anak nila Sarah, abay wala nang karespeto talaga tong nanay ni Richard sa kanila. Porque hindi kamukha nila Annabel ang isang anak nila Sarah. Ipapa-DNA test mo. Anong ibig mo sabihin? Na hindi anak ni Richard yung isang anak ni Sarah? At hindi ba pwedeng mangyari na dahil hindi nyo kamukha yung isang anak ni Sarah ay dahil kamukha ng side ni Sarah? So kung ito man ay totoong sinabi ni Annabel Rama, ito po talaga ay the height of kawalangyaan na. Pero I assure you, kahit na sabihin nilang monster yang si Annabel, hindi naman siguro na gagawin ito. Dahil parang sinabi niya na sa anak niyang si Richard na yung asawa mong si Sarah ay nagkaroon ng ibang lalaki bago sa iyo. Hindi po ba? So kahit na anong negative ang dating ni Annabel sa mga netizens, hindi naman siguro gagawin ni Annabel Rama ito na ipapa-DNA ang isang anak ni Sarah sa kanya Richard. So hintayin po natin dahil sinabi ni Annabel, matutuwa daw ang buong mundo sa kanyang mga sasabihin kapag siya ay nagsalita na. Ang pangatlo at huling topic ko po na gusto nating pag-usapan ay itong grupong Fourth Impact. I'm sure kilala nyo itong grupong ito. Ito po ang nagbigay ng karangalan sa ating bansa nung sila ay sumali sa X Factor UK. Talaga pong napahanga naman tayo. Dahil kahit yung mga banyaga, kahit yung iba mga contestants ay bumilib sa grupong ito. Pero, bakit kaya dito sa Pilipinas, parang hindi sila tanggap? Parang hindi sila sumikat-sikat. Yes, kilala sila. Pero bakit parang hanggang doon lang? Dito po sa balitang nakalap ko sa GMA Network, Fourth Impact, inaming may tampo sa bansa dahil sa kawalan ng suporta sa kanila. Sabi pa ng Fourth Impact, we have been trying here sa Philippines pero parang wala pong nangyayari talaga. Inamin ng international girl group na Fourth Impact na may tampo sila sa industriya sa bansa dahil sa kawalan nito ng suporta at pagkilala sa kanila. Sa YouTube channel kasi ni Boy Abunda, naglabas sila ng kanilang sama ng loob. Kinuwento nila yung kanilang paghihirap para lang makilala at nabigyan ng karangalan ang ating bansa. Which is para sa akin talaga naman pong nabigyan nila ng karangalan ang Pilipinas. Lalo na dun sa stint nila sa UK. Pero para nga namang walang nangyayari sa kanila dito. Na parang kahit anong gawin nila ay ayaw mag-boom ng pangalan nila sa Pilipinas. Oo, kilala natin sila. Pero yung pagsikat na inaasam nila ay hindi nila makamtan. So ang sabi ni Almira, pagod na rin po siguro kami, Tito Boy. Yan po ang sabi niya kay Boy Abunda. Sa ngayon ay nasa Amerika muna naninirahan ang Fourth Impact dahil nakakuha umano sila roon ng 1-year working visa. Pero may ibang dahilan din kung bakit nila piniling makipagsapalaran sa ibang bansa. Ayaw daw nila maging plastic, pero ang sabi nila, we have been trying here sa Philippines, pero parang wala pong nangyayari talaga. Parang paulit-ulit na lang na para kaming nagbebeg na tanggapin sa sariling bansa. Pagpapatuloy naman ni Irene, parang masakit lang po sa amin kasi di po namin alam kung kailangan po ba namin ulit na maging malaki sa ibang bansa para tanggapin po kami ulit dito sa Pinas. Ako ang masasabi ko lang kung bakit parang mailap ang big break dito sa Fourth Impact dito sa Pinas mismo. Ay dahil kung papanoorin po natin sila, wala po silang original song. Hindi po ba parang kalakaran sa Pilipinas para ikaw ay sumikat, magkaroon ka muna ng isang hit song. Meron na po bang hit song ang Fourth Impact?
Wala pa, well, none that I know of. Kasi parang puro covers lang sila eh. Wala pa silang original, yung matatawag nilang kanilang kanta. Kung meron man, walang impact sa Pilipinas. Dapat magkaroon sila ng isang hit song, yung talagang tatanggapin ng masang Pilipino. So dapat hindi sila magtampo sa music industry or sa Pilipinas for that matter. Kailangan lang siguro magtiyaga, magtiis, pamor. Bakit ba ang SB19 inabot din ng ilang taon bago po sila nakilala? At yan ay nung sila ay magkaroon ng big hit. So yan po ang kailangan ng Fourth Impact. Magkaroon sila ng original song na tatatak at tatangkilikin ng masang Pilipino. And I'm sure, hindi minimenos ng Pilipinas ang galing ng apat na ito. Magagaling po talaga sila. Although may nababasa kong comments na wala kasi silang ginawa kundi puro birit talaga ng puro birit. Yan po yung tatak nila eh. Mga biritera sila eh. Hindi ba meron din naman tayong mga solo singers dyan na talagang puro birit din ang ginagawa? Na lahat na lang ng kanta, kahit na napakasimple, hindi matatapos nang hindi nila nilalagyan ng birit. Kung minsan, parang yun ang nagiging panuntunan ng mga magagaling natin singer eh. Kailangan makabirit ka ng todo para ikaw ay masabing singer talaga. Hindi tulad nung araw, hindi mo kailangan bumirit para masabi lang na magaling kang singer. Ngayon, kailangan magpatalbugan, kailangan pinakamataas na birit, yun ang mas magaling. So siguro kailangan lang talaga ng Fourth Impact na magkaroon ng big hit para sila ay matanggap finally ng masang Pilipino. Or hindi kaya kailangan na nilang magkawatak-watak at magkaroon ng sari-sariling solo career? Malay natin, baka isa sa kanila ang nakatadhanang sumikat ng gusto at pumalit kay Regine Velasquez. Hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat.